Nagkadayaan sa eleksyon, iyan ang mabigat na paratang ni VP Sara sa kanyang Independence Day speech sa Malaysia. Pero ang COMELEC ayaw na munang patulan ang patutsada. Narito ang agenda report ng ating Mojo Joan Manalo. Tapos na naman ang kampanya. Totoo yun. Pero bakit nandito si Attorney Hinlo, si Attorney Bondoc, si Dr. Mata? Kasi po, para sa akin, at alam kong totoo, nanalo po sila sa eleksyon nung nakaraan. Ito ang banat ni Vice President Sara Duterte sa resulta ng midterm elections. Sa kanyang Independence Day speech sa OFW community sa Kuala Lumpur, Malaysia, iginiit ng bise na nagkadayaan noong eleksyon. Panalo rin daw dapat ang former PDP Laban senatorial bets na sina JV Hinlo, Jimmy Bondoc at Richard Mata. Nakasama rin niya sa Independence Day celebration. Kausap ko po IT experts na nagsasabi hindi talaga pwede na totoo yung mga numero na lumabas. Hindi po ako IT expert, kaya sinabihan ko po ang PDP. Sabi ko, kayo ang partido. Questionin nyo kung paano ginawa ang proseso ng bilangan. Imposible raw na matalo sina Hinlo, Bondoc at Mata dahil mataas daw ang nakuha nilang boto mula sa overseas voting. Kinumpara ito ng bise sa kanyang pagkapanalo noong 2022 national elections kung saan malaki ang naging ambag ng OFW vote. Ganun po ang nangyari sa kanila. Panalo po sila sa OFW vote, sa absentee voting. Lahat ng makadaupang kamay ko, lahat ng mayakap ko, lahat ng mahalikan ko, sinasabi ko, dalhin nyo ang kodigo, vote straight tayo, 10 ang ating senators. Kaya po, naniniwala talaga ako, sila ay ating mga senators. Pero bukod sa mga pahayag na ito, wala nang nabanggit si VP Sara na iba pang ebidensya. Bagamat kontrobersyal, malaya naman daw magpahayag ng opinyon ang bise. Siyempre, gusto ko sana mag-comment but at this point, the COMELEC had decided na wala po tayong komento. We will always respect the opinions of everybody, being a free country. And therefore, respeto na lang po natin. Kasi meron din magsasabi ng ganito, meron din magbibigay ng ganyan. So kung lahat na lang magbibigay ng komento ang COMELEC, magugulo pa yung sambayanan. Base sa final and official tally ng COMELEC, number 17 si Bondoc, 26 naman si Hinlo at 30 si Mata. Ilang araw matapos ang May 12 polls, nanawagan ang 7 natalong PDP Laban senatorial bets ng manual recount at ng mga investigasyon sa mga umano'y anomalya sa eleksyon. Ang sagot ng COMELEC, magsumiti kayo ng electoral protest. Ngayon po, sinasabi ko po, diretsahan, ito pong 2025, bagamat kasama ang random manual audit sa ating pong 2025 elections, kami po halos ay tapos na dito at sinusulat na po namin yung report. 22 boxes na lang daw ang bibilangin ng COMELEC sa random manual auditing na inaasahan nilang matatapos sa susunod na linggo para maipakita na rin sa publiko ang accuracy at integrity ng nagdaang eleksyon. Para sa agenda, Joan Manalo, Billionario News Channel.